ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Wait, sandali, bubukuin ko yung sentence. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kumusta po ngayong Monday. Kamusta naman po? Okay naman. Oo. Okay lang po ma'am. Wala pong issue between you. Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ma'am, Last question, meron po bang possibility po na ma-hire niyo po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or That is a question na bagay kay Senator Angara kasi siya sa inyo po, ma'am? Yung mga doon sa OVP. Opo. Merong isa na Assistant Secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. Ano pong comment mo doon sa conviction kay Franz Castro? Yung sa conviction ni Franz Castro ng ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. Last question po, maraming salamat po kay Sen Angara po na mga dapat tutupan priority natin. Nabanggit ko kanina sa aking mga speech yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. expectations sila po sa SONA sa the President. Ma'am, you're saying na Kasi- parang expect. Ma'am, ano masasabi mo na 20 million Sige daw lang. yung fund para doon sa SONA coverage? Kasi para madami silang ma-report sa desk tapos hindi sila pagalitan. Sa SONA po, ano inaasahan niyo sa SONA, ma'am, sa Monday? Sa SONA sa Monday, meron yang mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DS na sinabi ko, hindi kasi masyado ina-analyze ng malalim. Pero kailangan siya i-analyze ng malalim. Next question. Ano masasabi mo 20 million Pag-a-attend ng SONA. Nasabi ko na, paulit-ulit kung bakit. Ano po masasabi niyo na 20 million daw yung fund para doon sa buong SONA coverage? Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives, House of Cards. Ma'am, moving forward na lang po. Sige. Ano po ang mga tututukan ng OVP po na program? Yes, sir. Saan po kayo mag-suspend ng inyong brigada eskwela kung mag-ever po, ma'am? Or di na po ba kayo Ay, tapos na, kahapon. Meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Eskwela kahapon sa Municipality of Carmen sa province of Cebu. Ma'am, priority sectors po na tututukan ng OVP moving forward. Yes, hinahanap natin yung mga underserved na mga areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Siyempre, nandyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan, at para sa LGBT and senior citizens natin. What's next for you after DepEd? Ano po yung aasahan ng public for you? Opo, ang susunod nito ay tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon yung mga satellite offices, yung legacy project ng Office of the Vice President since the time of Vice President De Castro, yung medical and burial assistance, at yung Magnegosyo Taday, yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libreng sakay. And ngayon hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina. Iniisip namin na magbibigay kami, yung hindi ko nagawa sa Department of Education na legal assistance for teachers, gusto naming buuhin sa Office of the Vice President na lawyers for teachers naman. Ang
Ma'am, tumaas yung approval ratings yun, no? Ma'am, mataas pa rin yung trust Mataas, rating mo. Ano masasabi mo? Well, hindi naman natin binabase yung ating mga galaw sa mga surveys, no? Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa unang-una sa Department of Education at pangalawa sa Office of the Vice President. Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, may we now know why you resigned in the first place as deputy secretary? Can we know why you resigned? Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Pero just ma'am. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. May Sorry, sa kinalaman bayan. po ba si First Lady sa pag-resign po sa Mahaba siya na kwento and we will need a sit down Ma'am, para sa mga rason. Politically motivated decision. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, halo-halo. oo. Pero ma'am, may kinalaman po ba si naman. First Lady dito? No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason.